Hello, what's up mga sir, madam, idol? Isang mapagpalang araw na naman pong muli sa inyong lahat. Na-miss ko kayo. Matagal-tagal po tayong hindi nag-upload ng ating tari tutorial. So, ngayong araw na to ay babahagi ko sa inyo kung paano gamitin ang ating MRM boots at ang ating semi-sangkong na tari. Dito na po, ito na po yung ating pangsapin. As usual, 18 inches lang po yung ating pangsapin dyan kapag ka MRM boots po ang gamit. And meron na din tayong dummy pit. Kailangan po, ang inano ko po, naghanap po talaga ako ng yung medyo gumagalaw pa para pagka inano natin is makikita natin yung plastada ng ating pagkakasa ng semi-sangkong. Dahil may nagsasabi po, pag may nakakita ng aking tari na ginagamit, sinasabi nila ay lumalapat daw po yung likod ng tari natin sa lupa. So hindi po. I-compare po natin, mga sir idol, ito meron ako ditong mga gamit na. Yan. Ito ang ating semi-sangkong at ito naman ang ating regular na design ng tari. Pansinin natin mga sir idol ang pagkakadiferensya po nila, ang pagkakaiba. Ayan po, pag nilapat po natin ang likod ng ating tari, mapapansin nyo po na ang kanyang garol ay nakatumba po papunta rito. No? Kaya pag kinasa po natin yan ay hindi po lumalapat ang likod po ng tari, hindi po tumutukod sa lupa. Kung pansin nyo naman din po ito, ayan, ito yung regular size na tari natin ay diretso lang po yan. Pansin nyo, pagka yan po ay nilapat, ayan o. Yan po ang diferensya ng regular na design ng ating tari at ang semi-sangkong natin. So ang ating ikakasa ay semi-sangkong, ito po yon. Ito po ang ginamit ko kahapon. So, ang unang gagawin natin mga sir idol ay magsasapin tayo. As usual, yung ating sistema ng pagsasapin. Kaya mabilis lang tayong matapos magtari. Ayan. Ikutan lang natin ng isa. Ayan. And then, tupi. Ayan po. Tapos ka na pong magsapin sa ibabaw, bababa ka na po. Yung baba naman, lalagyan mo din po siya ng isang ikot. Yan, hilot. Para masigurado nating walang hangin, no? Ayan. And then, ganyan po. So, ayan, tapos na po tayong magsapin. Ayan, pagka ganyan po, maglalagay na tayo ng ating MRM boots. Ito po yung ating MRM boots. Itong isang gamitin natin. Ayan. MRM boots sa pangkaliwa. Ganyan lang po. Ayan. And maglalagay tayo ng paunan. Ang paunan po ay depende sa kung ano ang kasang inyong gustong palabasin. Ito lang ang nilagay ko at ito ay tamang-tama lang sa tingin ko dahil sa klase ng kanyang paa. Ayun o, inikutan na natin yung ating paunan at ang tira niyan ay dito na po yan sa taas natin. Yan o. Yan. So tapos na po tayong magsapin. Ngayon, lalagyan naman natin ng pinaka-groove ng tali natin ang ating garol ng ating semi-sangkong. Yan. As usual, galing sa baba, pataas, and then babalik sa baba. Ayan po. Tapos sa kabilang tinidor niya naman, and then pababa din. Pataas, pababa. Mag-e-X po ang ating dyan. And then lagyan na rin po natin dito sa puno, sa lamesa ng
So ayan, dahil kaliwa po ang ating gamit na tari, sa kanang paa po tayo ng garol nagtapos ng lagay. Kasi kung kanang paa ang tatarian natin, nandito po tayo nagtatapos nito, itong tali na to. So ayan, ilalapat na natin mga sir, madam, idol. Yan, tatanggalin ko po muna ito para po makita ko pong maigi. Sa paglagay ng semisangkong mga sir idol, yan ay nasa kalahatian ng ating prop 2. Yan. Kasi kung ang tari po natin ay yung regular size, yung regular na design, ayan, so tatalian muna natin mga sir idol, no? Ganito lang po. So ayan mga sir idol, hindi na po natin hindi na po natin tatapusin yung ating pagbidbid para hindi po tayo masyadong humaba. Explain na lang po tayo. So ayan mga sir idol, kung napapansin nyo, ang atin pong tari, ang lamesa ng ating tari ay ayan po. Ayan o, kalagitnaan po yan eh. Gitna po ng prop 2. Kasi kung ayan ay ipapantay naman natin po dito sa katulad ng paglagay ng ating regular na design ng tari, kung ipapantay po natin dito, ang kanya pong likod ay lalapat sa lupa. So kailangan nakataas po tayo, hindi po tayo nakapantay doon. Kung mapapansin nyo po mga sir idol, ito po tingnan yung maigi. Ayan po ang plastada ng paa ng manok. Pero ang atin pong likod ng tari ay hindi po nakalapat sa sa lupa. Hindi po yan nakalapat. Ayan po ang plastada ng paa ng manok kapag umano po. Ayan. Hindi po yan nakalapat. Hindi po lumapat sa lupa. At ang kanyang asinta mga sir idol, tayo ay naka center as mga sir idol. Yan po ang plastada. Naka-center as po tayo. Yan. Ngayon, ang tanong naman mga sir idol, bakit po nag-center as lang po ako? Bakit po? Dahil po, ang aking ginamit na tari ay featherline po ito. Mapapansin nyo. Hanggang dito po yan, sa featherline po ang sukat na to. Dahil kung kakabitan natin itong ng maiksi, medyo alanganin tayo doon. At itong paa na to ay kak na rin po ito, no? Kaya kinabitan natin ng mahaba dahil kayang-kaya niya na rin po yan. Depende rin po sa pangangatawan ng manok ang pagpili ng ating ikakasang tari yung gagamitin. Kung papayat-payat naman po, bakit naman po natin lalagyan ng mabigat na sa kanyang paa? Kaya yan po, pansinin nyo po. Ayan.
Yan. Hindi po nakapantay ang lamesa ng tari dito po sa ilalim sa baba ng prop 2. No, yun po ang pagkakaiba nila sa pagkasa ng anong tawag dito, ng regular na tari natin, yung nakasanayan natin. Medyo itataas po natin. At sa semisangkong po ito, sa next papakita ko sa inyo yung pure sangkong talaga. Papakita ko kung papaano, dahil ang pure sangkong po, ang pagkakasa ng pure sangkong ay nagdedepende po sa maker. May pure sangkong po na ganito lang ang pagkakasa. May pure sangkong din po na naandito na sa ibabaw ng prop 2 ang kanyang likod ng tari. Ayan. Hindi rin po sa gabal yan, mga sir idol. Hindi po sa gabal yan. So, hindi na natin tatalian, mga sir idol, kasi kung ano man po ang inyong nakasanayan na pagtali ay pwede po dito sa MRM boots. Pwede po sa MRM boots. Kung anong nakasanayan mo ng pagtatali, pwede po yan dyan. Ang ginagawa ko po ay kung ano ang mga pagtatali ko sa mga tawag dyan ay common leather boots, yun din po ang pagtatali na ginagawa ko dito sa ating MRM boots. So ayan, sana mga sir, madam idol ay may naibahagi na naman ako sa inyo. At kung nagustuhan nyo ang ating ibinahagi ngayon, ay kung maaari, kung hindi ka pa nakakapindot, pakipindot mo na yan. Isama mo na rin ang ating notification bell para maging updated ka sa mga video ng ating i-upload. Paki-like and share na rin. O kung gusto mo ay mag-iwan ka rin ng iyong komento sa ating comment section at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. At kung maaari, minsan kasi po sa ating dito po sa YT, hindi po ako nagsasagot ng mga mahahabaan na para tayong nagchat-chat sa ating comment section. Mas mainam kung pwede nyo akong i-message sa Fedurap TV. Yan, sa ating page. Pwede po tayong mag-chat doon kung patungkol po sa mga ganito. Sa Fedurap TV po, pakisupport nyo na rin po. Okay, bye-bye.